Marso 2015. Sa isang inuupahang apartment sa Pasig, tahimik na nakaupo si Gina Alvarez, 29 na taong gulang, sa malamig na sahig ng kanilang kwarto. Yakap niya ang isang lumang bag na naglalaman ng 50,000 piso, ang huling perang iniwan ng kanyang asawa bago ito tuluyang umalis. Sa kabilang dulo ng silid, mahimbing na natutulog ang anak niyang si Mika, na ilang oras pa lamang ang nakalipas ay nasaksihan ng galit at pagmumura ng kanyang ama. Si Renato Alvarez, 39 na taong gulang, dating kontraktor. Umalis itong galit na galit, iniwang basag ang tiwala at sinabing hindi na muling babalik. Sasama na raw siya sa ibang babae. Isang linggo bago iyon, napansin na ni Gina ang pagiging mailap ng asawa. Madalas itong umuuwi ng gabi at minsan, ilang araw hindi nagpapakita. Hanggang sa isang araw, nakarating sa kanya ang pangalan ng babae, Vanessa Rodriguez, isang real estate agent na kilala sa kanilang lugar. At nang humarap si Gina rito upang makiusap, hindi siya pinakinggan. Tinawag pa siyang walang ambag, walang silbi, at hindi karapat-dapat. Sa hiya at takot, tumalikod si Gina nang walang nasabi. Pagkalipas ng ilang buwan, lumipat siya at si Mika sa isang masikip na apartment sa Mandaluyong. Ginamit niya ang perang iniwan ng asawa upang magtayo ng maliit na tindahan. Ngunit madalas, nauubos ang paninda, hindi nakakabayad ang mga kapitbahay at halos walang natitira para sa kanila. Kanin at tuyo, iyon ang madalas nilang hapunan. Habang si Mika naman, pumapasok sa paaralan na madalas walang baon, tahimik lang sa gilid ng klase. Habang lumalaon, nabalitaan ni Gina na masagana ang buhay ni Renato at Vanessa. May bagong bahay sa Tagaytay, may kotse at mga larawan sa social media na nagpapakita ng kanilang mga bakasyon sa ibang bansa. Habang siya, pilit na binubuo ang sarili at ang anak sa kabila ng kahirapan. Isang araw, habang sinusundo niya si Mika sa eskwela, nakilala niya si Catherine, ina ng kaklase ng kanyang anak. Sa isang simpleng kwentuhan, nailabas ni Gina ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Ang takot, ang hiya, at ang kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi niya alam, ang asawa ni Catherine ay isang abogado. At sa unang pagkakataon, may nagsabi sa kanya, "May karapatan ka. Bilang asawa, kalahati ng lahat ng naipundar ninyo, sa'yo iyon." Sa tulong ni na Catherine at ng abogado, unti-unting natutunan ni Gina ang batas ng conjugal property. Kahit hindi siya nagtrabaho, bahagi siya ng lahat ng pag-aari na naipundar habang kasal sila. At higit sa lahat, may karapatan siyang maningil ng sustento para kay Mika. Nang dumating ang araw ng paghaharap sa korte, magkalaban sa iisang silid sina Gina at Renato. Tahimik si Gina, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya umiwas sa tingin. Habang isinusumite ng abogado ang mga ebidensya, mga titulo ng lupa, bank statements, at mga larawan ng mga biyahe ni na Renato at Vanessa, unti-unting luminaw ang lahat. Ang perang ginamit sa luho at relasyon sa labas ng kasal ay perang mula sa kanilang pinagsamahan. Matapos ang ilang buwan ng paglilitis, naglabas ng hatol ang korte. May karapatan si Gina sa kalahati ng lahat ng ari-arian, kabilang ang bahay, lupa, kondo at mga sasakyan. At obligado si Renato na magbigay ng buwanang sustento para kay Mika hanggang sa makapagtapos ito ng kolehiyo. Paglabas ng desisyon, mahigpit na niyakap ni Gina si Catherine. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng dati takot, mahina, at walang lakas ng loob, ngayon ay nakatayo ng matatag. Ang dating umiiyak sa sahig, ngayon ay marunong ng lumaban, hindi sa galit, kundi sa katotohanan at batas. Sa tulong ng kanyang bahagi sa conjugal property, nakapagpatayo si Gina ng maliit na apartment na paupahan at nakapagtabi ng pondo para sa pag-aaral ni Mika. Muling nabuo ang kanyang tiwala sa sarili at sa wakas, natututunan niyang hindi kailangang umasa sa ibang tao para mabuhay ng marangal.
Ito ang kwento ni Gina Alvarez, isang babaeng minsang binaliwala, ngunit hindi kailanman tinalo ng kahinaan. Isang paalala na sa likod ng bawat tahimik na pagdurusa, may lakas na handang sumigaw, at may hustisyang hindi kayang itago ng sinuman.